Welcome back sa aking channel. Narito na naman tayo para magatin ng mainit na balita mula sa mundo ng politika. Ligtas at walang galos na nakaligtas si pangalawang Pangulong Sara Duterte mula sa isang umunay pagtatangkang pag-ambush. Ayon sa mga paunang ulat at usap-usapan sa publiko, itinuturo na ilang taga-suporta ang insidente sa mga alias ni Kuting at Tamba bilang mga nag-utos sa likod ng nasabing pag-atake. Bagaman patuloy pa ring inaalam ng mga otoridad ang buong katotohanan ukol dito. Mabilis na nakatugon ang security detail ng pangalawang Pangulo upang maihahon si VP Sara sa book ng insidente at maidala sa isang ligtas na lugar. Dahil sa maagap na pagkilos ng kanyang mga tagapagbalot at mga otoridad, noon sami ang layunin ng mga amadong salarin na agad ding tumakas matapos ang maikling palitan ng putok. Patuloy ngayon ang masusing investigasyon ng pambansang pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga tunay na utak sa likod ng insidente. Nagpaabot naman ng panawagan ng iba't ibang sektor para sa agarang katarungan at kapayapaan habang nananatiling alerto ang mga pambansang tanggapan sa seguridad ng mga matataas na opisyal ng bansa. Kaya manatili kayong nakatutok dito sa aking channel. Sa bawat pag-ikot ng kaganapan, kami ang iyong magiging sandigan. Huwag kalimutan i-like, share and subscribe para laging updated sa mainit na balita mula sa mundo ng politika. EDSA 1, EDSA 2, civilian, hand in hand with the military. EDSA 3, wala eh. Yung military, nasa side ni GMA. Yung mga kudeta 89, walang military, walang civilian support. Yung military was with Cory Aquino. Yung 87 ko, bakbakan pa nga eh. Lahat yan. Mutiny nila Trillanes, walang civilian. Nandun, Makati Siege. Sinubukan nila yung formula ng mga Ranger at the time. Makati, hawakan mo, wala rin. That's why it will not work pagka wala'y civilian. Fast forward tayo. EDSA 4. Tawag kayo ng tawag EDSA 3, EDSA 4 na nga eh. Kasi EDSA 3, nakakalimutan na. Failure yung EDSA 3. Ayoko i-label na ano eh. Maganda EDSA 4 nga eh. Kabaong. Daming mamatay siguro dyan. EDSA 4. Ang danger is civilian, military. Wala ito. Tama? 4 na taon na nagrarally tao. Wala ito. Browner, outstanding graduate ng PMA, was able to pull it together na walang reaksyon na non-partisan kuno ang AFP until his retirement sa July 21, nandiyan pa siya. Buo pa yung AFP. Ngayon, sino ipapalit sa kanya? Question, meron bang magrarally from now hanggang 21 so that ma-maximize si Brown at biglang bumaliktad? I don't think so. Magrally man kayo? I don't think so. So yung bago ngayon, yung papalit, because Browner will graduate. Parang si Ramos noon gagraduate, hindi siya mag-extend. Si Browner gagraduate, hindi babaliktad yung AFP. Kung baka sa you sort it out, yung susunod lang ang problema. Problema nyo na yan. Basta, graduate ako, I had it intact. AFP, walang, although there are questions, no? There will be questions over time. And history will judge if it was right or wrong. So, yun yung Now, EDSA 4, ang dyan, ang danger is, kung wala itong AFP at hindi bumaliktad, wala, hindi sumama dito. Ang danger dyan is yung tao mismo ang mag-pick up ng arms at sila rin ang AFP. Yun yung danger. So, anong gagawin ng AFP? Kunyaring, they are confronted by 1,000,000, 100,000 civilians, 20,000 civilians. How much? How many ang ifi-field ng AFP tsaka PNP combined to face the civilians who are armed? Armed, like baseball bat, tubo, yantok, tirador, kutsilyo, hunting knife, samurai, anything that they can defend themselves with. Galit na putang ina ninyo, ganon. Ganon ang thinking. Putang ina nyo, ninakawan nyo kami, adik yung presidente, sige.
Diyan kayo mag-depend, mga putang ina nyo, ganun ang Pilipino. Tapos nun, ninakawan niya kami, trillion, the worst in history, negative, ilang ka na, negative 57 sa rating, ng tokwa ako, o negative 27. I don't know, may nagsabi na negative 50 plus eh. Natapos nun eh, bendalo pa kayo, linti kayo, kakasuhan nyo kami, tatakutin nyo kami, tas yung constitution, binababoy nyo. May impeachment pa kayong ginagago nyo kami. 125 million yung pinoproblema ninyo kay Inday Sara. Tanginan nyo kayo, ninakaw nyo ang dami eh. Trillion eh. Bilyon, pala maleta, ganun lang. Walang resibo. Tapos nun, no, Ginto, PhilHealth, dinting PDIC, Maharlika Fund, ang dami. Smuggling. Mal, sa inyo umabot yung sibuyas sa 800 ang kilo. Tapos ngayon, yung walang kuryente, nagsisimula na. O, paano? Ang dami. Impeachment, inintindi ninyo. And then, ang gastos natin, abutin ng 70 billion is conservative. 70 billion! When you are talking about 125 million na confidential fund kay Inday, you judge her guilty, tanggalin nyo yan. Lahat kayo tanggal. Dapat. Tangina ninyo. Kasi 125 million, billion kayo, tarantado kayo. Anong-ano kayo na si Inday Sara ay guilty? Ha? Atat na atat kayong guilty yan. Tarantado kayo. Pag kaya na guilty, that is more than enough reason na kayong lahat, you don't deserve to be in government. Tanginan nyo, gago kayo. Kung 125 million, hanggang ngayon wala pa nakukulong. Nasaan na yung mga Nasaan yung sinabi ni BBM na listahan ng mga kontraktor? May nakulong na ba? Na lahat ba yung nakasuhan? O, nasaan yung mga nag-insertion? O, wala. Nasaan yung investigasyon? Wala. Ay, impeachment tayo eh. Kaya nga niloloko tayo ng mga to. It's all about 2028, staying in power, changing the constitution, spending so much money to buy all institutions and people. It's all about this, Kaya nga, walang kahinat na ng taong bayan. Ba't kayo magbebenta ng ginto in the first place? Ha? Nasaan yung Maharlika Fund? Putragis kayo. Ba't kinakailangan magkagulo-gulo sa Senado, magbabarilan pa? Para lang kuhanin si Bato? Para lang to deliver a message na Ba't kinakailangan yung majority pag-aawayan ninyo? Soto, tapos yung Cayetano, tapos bigla ngayon si Gatchalian. Pero hindi naman uupo si Gatchalian. Si Escudero umupo. Anak ng tokwang, niloloko nyo kami eh. Kaya nga, ang danger dyan, nanonood lang ang taong bayan. Pikunin nyo pa, pikunin nyo. Kasi pag kaya na pikon, hindi na yan susunod sa batas ninyo. No? I've been in EDSA 1, 2, 3. I know. Government negotiator pa ako. Linti kayo. Hindi naman putay na nyo. Nantokwa kayo. 6 lang kami na dumaan doon na nag-negotiate para sa gobyerno. Plus yung si retired na General Luga who was there in the intercon already when we arrived. Gusto yung umaulit. Gusto nyo magpatayan ulit, sundalo sa sundalo. Mati man na AFP. Hindi makuha ng buo unless na umabot tayo ng after General Browner, yung papalit magtubuan ng konsensya. Malaman natin kung how it will unfold. Nobody knows kasi. Now, ang sa akin, ang in-emphasize ko, the danger, mga kababayan, at kayo, kay government kayo, kay civilian kayo, kung sino man kayo, OFW, ang sa akin, the danger is that the people will arm themselves. Civilian, military, perceive, wala na, corrupted, AFP, now they will feel insecure. They will have to come out with something to defend themselves with because the fear is AFP, PNP gamitin, NBI gamitin, laban sa tao. Ginamit nyo nga laban sa senator. Putang na. Pagkaganyan kami mga simpleng tao lang, and putang ina nyo. Ha? Ganon. And pagka nangyari yon,
the institution will be faced with a situation na no amount yung mga kaso-kaso ninyo sinasabi, inciting to sedition, inciting to rebellion. Makakakita talaga kayo sedition, makakakita kayo rebellion. Makakakita talaga kayo ng rebellion. Because it's coming. Hindi yung ganyan na style na akala ninyo. It's coming. Mag-armas ang tao. Anong gagawin nyo? Harapin. May lumabas dyan na 100,000 armado. Anong gagawin nyo? Tapos yan. May lumabas dyan 100,000 armado. Kunyari yung mga Muslim brothers natin nahat na susuportahan daw yung UPI. Pagka naisipan niya na mag-armas-armas, paano na? Pagka kunyari nga yung iba dyan ng mga ibang grupo, lumabas, armado lahat, paano na? How will the armed forces face, the PNP and the armed forces face it? Raratratin nyo? Mangyari dyan yung acoustic fire, yung ginawa noon ni General Ek, no? Hindi ko na sabihin pangalan, boy. Then, magkakaalaman yan magkaalaman yan. Kaya nga, magde-declare ng martial law ang presidente, subukan mo, mag-declare ka ng tignan mo kung anong kakaharapin ninyo. Because hindi na maniniwala ang tao sa, hindi na maniniwala. Bakit may ngayon aso? Mami, yung aso. Maingay. Nakadistract, kakadistract. May pumanik siguro ulit. Ang dyan, hindi na maniniwala ang tao sa martial law. Hindi na. Hindi na maniniwala sa mga style na bulok. Kasi pinikon yung mga hustong tao. Hindi biro-biro yung baha na may namamatay. Hindi biro-biro yon. Ninakawan niyo yung tao, flood control, ghost projects, tarantado kayo. Ngayon, tagulan na naman. Pagka nagkaroon ng lindol na malakas at maraming namatay, putragis kayo. Kaya ang impeachment, 125 million. Is it worth it? There's so many problems, and here you are trying to impeach the second highest official of the land. And yung nakikita sa impeachment trial, buwisit. Walang kaso Walang kaso. Objection, etc. Ngayon, ang ninyo, sa dulo. Sa dulo. Now, ang stress ko na lang ngayon, panoorin ulit ninyo bukas, si Laika yata, love you, si Laika, bakit doon magiging witness sa kabila? So, ang hostile witness, para kay, hindi natin alam, gusto kong madinig. Gusto nang madinig. What happened? What is happening? Chief of Staff siya sa DepEd. Let's see. Anong iniisip ni Zulaika? Anong niya? Baka they will pay, I don't know. Kaya nga, hintayin natin. Ganon din ang defense Gusto mong malaman, hintayin. So ngayon, ang dyan, ang sa akin, si Inday Sara will deny and the defense will deny that may kinausap na mamamatay tao. Assassin. Sinasabi ko sa inyo, ang assassin na Pilipino will not work kung titirahin yung presidente ng Pilipinas. First Lady at HOR will not work. Probably an assassin from abroad. Pwede pa. Take it from my point of view, I was going to use a 90RR. 90RR. Ready to fire na ako. Nakasara na yung malong walang pulis doon. Na-recon ko area. Tapos nun, bibirehin ko, nandyan na. Target on site na. Kaganyan na lang ako, and then, bungkuna na. Ay, sabog yun. Kahit bulletproof yun. Sabog yun. Kasi, yung tatagusin yun, tatagusin yung ibabaw siguro, o kaya doon sa windshield, and then yung trajectory, pag ganyan, nandito man ako, ito siya, pag ganyan. So, nasa akin, kung kailan ko bibirahin. So, ang ko dyan is, kung dito ko tatamaan sa windshield, tatagusin, and then tatagos sa ilalim, and then
Blungkunana. Aabutin yung fuel line. Sabog siya, fireball. Kung doon ko naman sa bubong pararaanin, ganun din, tunaw din yun eh. High explosive anti-tank. Yung matulis yung nose. Shape charge yun eh. Para butasin yung Kaya no amount yung bulletproof nun. Bakal nga na tangke, tatagusin eh. So ang mangyayari doon, using the fuel tank as the secondary explosion. Yun yung everybody there would probably die. Baka maboilan doon, driver eh. Kasi doon ma-aim sa sa gitnang-gitna kung nasaan yung subject. May tumawag. Divine intervention eh, tumawag. Yung mismong si Pilipino, Iking! Uwi ka na. Malumana eh. Uwi ka na, huwag mo nang sayangin buhay mo sa gago na yan. Uwi ako. So yan yung doon. The defense will probably say, I don't believe na may kinausap si Inday Sara. I don't believe so. Kasi kung meron man siya kinausap, she will not say that in a Zoom meeting. The intent, she's a lawyer, remember. The intent of saying it is para kumalat. And para umabot sa Malacanang, putang ina ka, gago ka, papatay mo ko, tang ina ka, mamamatay ka rin. Yun ang message. May kinausap na ako. Yun yung message. It's a saywar intended dun sa yung recipient aabot dun sa mismong suspect na magpapapatay kay Inday Sara. Yun ay pepresent ng It was a defense mechanism of an intelligent vice president. Your security is your own. So anything that you say na implado mo kasi lawyer ka, ay hindi magagamit laban sa iyo because hindi impeachable. At hindi pa crime. Conditional eh. Pagka pinatay ako, papatayin siya ng kinausap ko. Ngayon, ang tanong, sino kinausap niya? Expect na pagka dininay niya, sasabihin niya, wala akong kinausap, lilitaw ngayon yung witness sa prosecution. Na it's her word, silang dalawa lang magkausap. It's her word against his word. The assassin. Lilitaw yan. They will produce ganun kasi lang kasinungaling. Because they have tingin ko, they have the penchant na, they have the style, the ability to produce witnesses na peke. Diba? Like, tignan niyo si Madriaga, ngayon, ang dyan dahil sa hindi palilitawin si Mary Grace Piatos, magpoproduce sila ng Mary Grace Piatos. Kasi, paano i-contest yan ng defense na hindi yan yung Mary Grace Piatos, ito yung totoong Mary Grace Piatos. So, para lumitaw yung totoo, mag-produce sila ng Mary Grace, mag-produce sila ng assassin. Expect that. So kung teleserye, ang ganda nga Ang ganda ng kwento ng teleserye. Ano pa ba? So, doon sa lilitaw yung assassin na kwento, na kunyari, sasabihin, kinausap siya, ganyan-ganyan, tapos noon ganyan-ganyan. Yun kasi yung linya, alam na niya yung linya, kailan kayo nagkausap, sa kayo nagkausap, ganyan-ganyan, parang nakilala, yun yung i-inventoy nila. Itong depensa sabihin, hindi, walang kinausap. So, it's her word against the word of a make-believe assassin. And then they will make it appear na credible, totoo, etc., blah, blah, blah. And then kayo na mga aanga-anga, kunyari, yung gullible, maniniwala kayo. The objective of this impeachment trial na talagang lumilitaw na is to inject
paninira doon kay Inday Sara to wear out yung kanyang followers. The objective is to, habang on the side, mag-rally kayo na mag-rally. Kayatin kayo mag-rally na mag-rally para ubusin yung pasensya ninyo. Pagurin kayo ng gusto. Rally. Wala naman nangyari. Ganon. So, in the end, kung kailan kayo kailangan ni Inday Sara, nasa na kayo? Wala na. Surrender na. Ayaw na. Yan, yun yung ano. Kaya, ang sa akin, suggestion ko, panoorin ninyo. At may marami nagko-comment, panoorin nyo si Attorney Operario, si Mike, at saka si Ka Eric Celis, panoorin nyo. Panoorin nyo rin sino po ba? Sila kung Congressman Leviste, sila Congressman Mike, nagpa-vlog pa ba si Kong Mike? Si Kong Paras. Marami naman mga makikumba. Tsaka yung ibang vlogger na nagbibigay ng kanilang mga insights, no? Si Respecio. Yan. Kung gusto nyong may nadidinig kayo ng mga comment, analysis, etc. Panoorin nyo silang lahat. It is your choice. And then, it is your mind that is working, discerning how is this unfolding, helicopter view, satellite view, and then bumper view. At least alam niyo yung nangyayari. Dadalhin ito hanggang next year. Estimate lang natin yung November. Pero baka extend pa ito because very convenient matapos to next year na. Nakakasuhan si Inday, tapos noon, filing of candidacy na hindi siya makatakbo. And then yung papalit dapat sa kanya na iniisip ng iba, si Baste, wala. Kukulong si Baste. So yan, yung pagka, ang gusto kong hintayin is, will Inday Sara take the witness stand? Will she take the witness stand? Because doon pwede magkaroon ng hudyat. If she takes the witness stand because she's the one who can say, wala akong kinausap. Bola ko lang yun para yung mga tao ganyan. Pero they will create another kwento na sabihin, sinungaling yan kita mo. Niloloko lang niya yung mga tao. Ganon. So, it depends kung kanino kayo maniniwala Pero ang pinaka dyan, hindi mo sasabing papatay mo yung tao and then ina-alerto mo na yung papatay mo yung tao. Lalo na kung conditional yung order mo pagka namatay ako. Kaya ako sinabi sa inyo yung order ko na papasokin ko yung bahay. Sa harap ako dadaan. Pagka tumumba ako, patayin nyo lahat na nandun sa loob ng bahay. Wala akong pakialam. Hindi ko kilala Patayin nyo lahat. Mabawi ko lang yung buhay ko. Ganon. Kasi yun nandun sa loob ng bahay, pinatay ako. Tumumba ako So, lahat na nandun sa loob, kalaban. Walang pakialam. Babae, lalaki, bata, matanda, patayin nyo lahat. Yun instructions ko sa tao ko. Si Inday Sara, ang instructions niya, pagka pinatay ako, kung sakaling may kinausap siya, kung lang yun. The only one who can say na dito sa side niya, siya. Sino yung kinausap niya? I-produce niya. Papayag ba yung tao? Malay mo pumayag yung tao na mag-testify. Kinausap ako niyan. Sabihin ng tao. Yung kabila naman, maglalabas sila ng version nila na assassin. Inventing all this and all that. That's the, So, it's a word against this person's word. Because, dati naman nakita ninyo, nag-produce sila ng mga witness. Kay Pastor Kibuloy, sino yan? Ang dami na nakaraan. So, hanggang sa later on, magre-recant yung witness. So, ito ngayon, ang dyan, kanina, I had that feeling. Sinabi na nga nila, maglalabas sila ng witness.
ng witness nila dun sa kinausap ni Inday. So baka fake assassin yung gagawin, ilalabas nila. And then pati yung Mary Grace Piatos. Kasi hindi lalabas yung Mary Grace unless na yung depensa, hindi natin alam so how it will unfold. But basically kanina yung sa scoreboard, ang tinitignan ko kasi yung yung judges, no. Kitang-kita may inclination ng mga senator. Wala. Leading sila na papuntang, nag-guide pa nga yung yung prosecutor. Escudero is trying to play na unbiased. Pero in the end, kita niyo naman, how can you trust Escudero na he will vote na without any bias bumaliktad nga siya, di ba? So, malalaman natin in the end. So, ang tanong in the end, anong gagawin nyo? In the end, sa akin nga, mas malapit pa yung akin. Anong gagawin ko pagka nag-appear si Inday Sara sa witness stand and then binasto siya, pinilit siyang gaguhin and then tumayo siya. Kaya nga matakot yung Malacanang. Siguro they will feel so many people matakot kayo pagka EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3, and then yung 4, yung tao mismo, yung civilian, yun na rin yung armado. Mawawalang saysay ang AFP. Mahati yung AFP na yan, yung mga makatao, lilipat sa taong bayan. Yun yung magiging senaryo dyan. So pagka tumayo lang ang mga tao na sa buwisit, sa asar, sa galit, at pagka tumagal pa to, may mamamatay pa dyan sa baha-baha na yan. Perwisyo Maisip ng tao yan. Kasi kahit may impeachment, di ba, natatakpan na yung mga flood control. Baha, umuulan O, ayun. Bagyo-bagyo, sunod-sunod bagyo. Papasok tayo sa Agosto, September, October, yung 3 buwan na yan ang pinakamatitindi. Yan yung kasagsagan ng impeachment. Maalala yung tao, yung ginawa ninyong pagnanakaw, yung ginawa ninyong pagtatakip, at doon tayo babalik ulit. What if, kunyari, yung tao ang tumayo at sila na rin yung armado? Sakit sa ulo nun. Doon magkakaalaman kung yung AFP buo ba o mahati. Hati, may pumunta kay Marcos noon, may pumunta kay Cory. Sa EDSA 2, lahat buo nag-withdraw ng support. That will not happen siguro ngayon. Ngayon, kay Browner. Pero pagka may bago, baka sa kanya mangyari. So, hindi natin alam how it will unfold. But ang nakikita ko, baka hindi maging EDSA 1, hindi maging EDSA 2. Hindi rin EDSA 3, EDSA 4. Tao ang lumabas na armado na. Wala nang asahan So they will come out na kakatakot yun na armed with some, so that they will have something to protect themselves with because yung ginagawa ng police, ganyan, yung ginagawa ng kunyari, harangin ninyo yung tao sa galit. Tingnan yung Nepal, anong ginawa ng police? May May nagawa sila? Wala. Takot sila sa tao Tapos na. Tayo, 4 na taon na tayong ganito. Yan, another 2 years and then i-extend siya. Babaguhin nila yung Constitution. Can we survive that? Kaya nga itong mga tukmoy na to nasa gobyerno, kala nila makakalusot sila. Hindi sila makakalusot. Because people will rise up in rebellion. That's how I see it. Tatakutin kayo ng mga yung mga leader, tatakutin yung mga administration. Inciting to sedition, inciting to rebellion. Wala na, hindi natatalab yan. Sa totoo lang, hindi natatalab yan. Pagka lumabas ang tao dyan na lahat-lahat, may samurai, may kutsilyo, may tirador, putang na. Iba dyan, may sidearm, may baril, may long arm. Iharap nyo yung pulis nyo,
kahit may armadong pulis kayo dyan, putang na, ilan, 5,000, 10,000, tangin na, 100,000 to, kunyari, o 1,000,000 na tao, lahat galit wala na. At yung kredibilidad ng mga leader, lahat kayo, at mga grupo, mate-testing yan. Malalagay sa peligro ang kredibilidad ng mga religious groups, no? Because yung mga miyembro ninyo na galit